Tayo po ngayon ay nagpapatuloy sa pag-aaral sa aklat ng Efeso. Nung mga nakaraang linggo, natalakay po natin ang gawa ng sa kaligtasan ng banal na Trinidad, na kung saan ang Ama ang siya nagplano ng kaligtasan, ang Anak ang kanyang isinugo at nagsakripisyo ng kanyang buhay. Hinubad niya ang pagka-Diyos niya, ang kanyang pagiging kapantay ng Diyos, upang mamatay para sa mga makasalanan, at ang Banal na Espiritu na sinugo upang tiyakin ang ating kaligtasan at tayo'y buhayin sa pagiging patay sa espiritual upang makita yung liwanag ng Ebanghelyo at gabayan tayo bilang mananampalataya hanggang sa muling pagparito ng ating Panginoon at tagapagligtas. Kaya naman si Apostol Pablo sa aklat ng Efeso ay naghangad siya na makita sa mga mananampalataya kung paanong kahanga-hanga yung ginawa ng Diyos, kung gaano kalawak, kung kaganda yung pagpapala na ginawa ng Diyos sa mga bawat mananampalataya. Ay nagpapakita naman na ito'y mayroong paghangad na makita sa mga mananampalataya ang katangian ng pamumuhay sa liwanag sa gitna ng madilim at masamang sanlibutan. At ito ang ating pag-aaralan ngayon sa aklat ng Efeso chapter 1 verse 1 to 15 hanggang 23. At akin pong babasahin ang tekstong ito at maaari niyo po akong sabayan kung meron po kayong mga Biblia. Sabi sa Efeso chapter 1 verse 15 to 23, "Kaya nga mula nang mabalitaan ko tungkol sa inyong pananalig sa Panginoong Hesus, ang inyong pag-ibig sa lahat ng kanyang mga banal, walang tigil ang pasasalamat ko sa Diyos para sa inyo. Hindi ko nakakalimutang ipanalangin kayo, dinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo na maluwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Naway liwanagin ng Diyos ang inyong puso upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan na kumikilos sa atin sa mga nananalig sa Kanya. Ang dakilang kapangyarihan ding iyon ang muling bumuhay kay Kristo at nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan sa kalangitan. Higit na dakila ang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito kundi maging sa darating. Ipinilalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa Iglesia, na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya sa pamumuno sa lahat ng bagay." Sandali po muna tayong manalangin bago po tayo magpatuloy sa ating pagbulay-bulay ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. O dakilang Diyos na mahabagin at mapagpala sa lahat, aming Ama, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito na kami makapag-aral muli ng iyong mga salita sa aklat ng Efeso. Salamat po dahil sa mga sulat ni Pablo at sa mga salita po ninyo, Panginoon, na nakita namin ang aming kalagayan bilang mga makasalanan ay nangangailangan ng kapatawaran at tagapagligtas, at masusumpungan lamang namin ito sa aming Panginoong Hesukristo. Hindi lamang yun, nakita rin namin ang kahangahangang plano, ang kahangang mga pagpapala, buhat sa langit sa pamagitan ng aming Panginoon sa bawat mananampalataya at sa mananampalataya. Sa oras na ito, O Diyos, pagpalain niyo po ito, naway makita namin ang Ebanghelyo ay tumatawag sa amin bilang mga mananampalataya na mamuhay kami ayon sa liwanag sa gitna ng madilim na mundong ito, Panginoon, sa gitna ng makasalanan at kasamaan ng sanlibutan ito. Naway patuloy kaming mabuksan ng aming mga puso at ito'y maging kalakasan ng aming pananampalataya, maging pagkain ng aming kaluluwa upang sa oras ng panahon ng kagipitan o kaguluhan, di kaya mga pagsubok, ay meron kaming mga salita ninyo, O Diyos, na magpapalakas sa amin at kasangkapan sa amin upang malabanan namin ang gawa ng kaaway. Muli, Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang aming buhay, ang aming pag-aaral sa gabing ito sa iyong biyaya
ay alam namin na kami po'y magtatagumpay. Salamat po, Ama, sa oras na ito. Hinihiling namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Isinulat ni Apostol Pablo ang aklat ng Efeso ng panahon siya ay nasa bilangguan. So akin lang pong babalikan ang nasabi ko na noon na ito'y isinulat ni Apostol Pablo sa aklat ng Efeso, ang aklat ng Efeso sa panahon na siya ay nasa bilangguan sa Roma. Ang layunin ng mga sulat ni Apostol Pablo upang patatagin ang pananampalataya at ang mga mananampalataya sa katotohanan sa gitna ng pag-uusig, sa gitna ng kasalanan at mga bulaang katuruan. Pinapakita rin ni Apostol Pablo ang hiwaga ng Ebanghelyo. Ang lungsod ng Efeso ay isa sa pinakamahalagang lugar noon sa panahon ng Roman Empire dahil ito ang sentro ng kalakalan ng rehiyon. Dahil sa pagiging maunlad nito ay naging kabilang ito sa Seven Ancient Wonders of the world. Dito rin matatagpuan na napakagandang ekstruktura ng templo ni Artemis at isa rin sa kanilang pangunahing negosyo ay ang pagbebenta ng mga imahen ni Artemis. At makikita natin yan sa aklat ng mga gawa sa chapter 19 nung si Apostol Pablo at ang kanyang mga kasama ay mga nangaral doon ay isa sa mga pinaratang sa kanila ay sila ay nanggugulo at dahil sa banta ng pagkalugi ng mga negosyo ng mga nagbibinta ng ribulto doon. Ngunit sa Efeso ang Efeso ay isang lugar kung saan ay lantaran din ng kasalanan. Isa sa pinakalantaran dito ay ang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pag-ibig sa mga material na bagay at sa mga paniniwala, sa mga pangkukulam o di kaya ay sa mga makmundong pagnanasa. Kaya nga ang sulat ni Apostol Pablo ay puno ng mga pahayag na nagpapakita ng kalagayan ng bawat mananampalataya upang bigyang diin ang katotohanan na ang bawat taong sumasampalataya sa Panginoon ay pinili niya mula sa masamang kalagayan ng mundong ito upang maging Kanya, upang gawing banal at upang ibigyan ng Kanyang kaluwalhatian. Pinapakita ni Apostol Pablo sa kanyang mga sulat na ang bawat mananampalataya noong una ay patay. Makikita natin yan sa Efeso chapter 2, patay dahil sa kasalanan. Ito'y tumutugma sa kalagayan ng Efeso na sila rin ay patay dahil sa kasalanan, ngunit binuhay sila dahil kay Kristo upang maging tagapagmana niya. Makikita natin yan muli sa aklat ng Efeso chapter 2. At ating pong titingnan na pamagat sa ating pong pag-aaral ang mga nais ni Apostol Pablo para sa iglesia. No? Ang panalangin ni Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso. Ang panalangin ni Apostol Pablo sa iglesia ng Efeso. At ano yung mga nais ni Apostol Pablo para sa para sa iglesia ng Efeso? Una, magkaroon sila ng pahayag tungkol sa Diyos. Okay, so una, magkaroon ng karunungan at pahayag tungkol sa Diyos. At pangalawa, maliwanagan ang puso tungkol sa pag-asa ng pagkatawag ng Diyos, pagtawag ng Diyos. At pangatlo, makilala na si Kristo ay higit sa lahat. Ngunit ang ating unang titingnan na punto dito sa ating pong teksto na pag-aaralan ay unang mga nais ni Apostol Pablo at ang kanyang panalangin ay magkaroon ng karunungan at pahayag tungkol sa Diyos. Ang sabi dito sa verse 17, dinadalangin ko sa Diyos na ating Panginoong Hesukristo na walwalhating Ama na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan nagpapahayag tungkol sa Diyos upang lubos ninyo siyang makilala. Nang mabalitaan ni Apostol Pablo ang pananampalataya ng mga taga-Efeso, siya ay nagalak at walang tigil ang kanyang pagpapasalamat sa Diyos. Nakikita natin yan sa talata 16. Kahit sila ay nasa lugar na puno ng kasalanan, ay nanatili silang lumalago
sa pag-ibig at pananalig sa Panginoon. Kahit ang mga taga-Epeso ay nasa gitna sila ng makasalanang sanlibutan, andyan ang banta, ngunit nanatili silang lumalago sa pag-ibig at pananalig sa Panginoon. Si Apostol Pablo ay pumunta sa Efeso sa kanyang ikatlong misyonerong paglalakbay, at sa loob ng 3 taon ng pananatili niya roon, ngayon niya lamang narinig ang balita tungkol sa kanilang pananampalataya. Marahil ito ay dahil sa pasimula pa lamang ng gawain doon, at hindi lamang si Apostol Pablo ang nagtatag ng iglesia sa Efeso. May kita natin yan sa Acts chapter 19. Alam natin na napakahirap ng kalagayan ni Apostol Pablo nung siya ay nakulong sa Roma, no, at mamuhay sa bilangguan. Napakahirap kung sa atin dito sa Pilipinas, kung titingnan natin sa mga balita, sa mga istorya ng mga bilanggo. So ang kalagayan nila ay lubos na napakahirap. Ngunit si Apostol Pablo ay tila malaya dahil sa kanyang damdamin na walang tigil na pasasalamat sa Diyos, at dahil sa balitang kanyang natatanggap, at gayon din sa mga sulat niya na kanyang pinapadala sa bawat iglesia, na siyang nagpapalakas sa bawat isa, at nagpapalakas din kay Apostol Pablo kahit siya'y nasa gitna ng matinding pagsubok dahil sa pagkabilanggo. Kaya merong tanong sa atin mga mananampalataya, bilang mananampalataya, kahit tayo na malaya ngayon, ay na nagpapasalamat ba tayo sa Diyos ng may kagalakan at kabutihan sa ating nararanasan sa ating buhay? Tulad ni Apostol Pablo, bagamat siya ay nakabilanggo, siya ay literal, hindi siya malaya, nailimitahan yung kanyang pagkilos, andun yung kalungkutan, andun yung takot bilang tao, pero dahil sa kanyang ministry na kanyang ginagampanan, ay yun yung nagbibigay sa kanya ng kagalakan, at yun ay biyaya ng Diyos para sa kanya. At alam rin natin na yun ay biyaya rin sa bawat isa sa atin, na ang mga pagpapala na buhat sa Panginoon, hindi lamang ang material na bagay, kundi yung kanyang mga salita na ating pinangahawakan, yung mga salitang nangungusap sa buhay ng bawat isa sa yan sa pinaka pagpapala. Ang makilala natin ng ating Panginoon na isa sa pinakadakilang pagpapala. Kaya ang tanong, kahit tayo ay malaya tayo ngayon, ay nakakapagpasalamat ba tayo sa Diyos na mayroong kagalakan sa mga kabutihan na ating naranasan mula sa Diyos? At ito'y isang hamon mula sa buhay ni Apostol Pablo. Bagamat siya'y nakakulong, siya'y naging malaya na nagpapasalamat ng may kagalakan sa Diyos. Dahil dyan, lagi silang inaalala ni Apostol Pablo, dahil sa nabalitaan ni Apostol Pablo na sila ay lumalago sa pananampalataya, lumalago sila sa pananalig sa Panginoon at sa pag-ibig nila sa bawat isa, ay inalala sila ni Apostol Pablo sa kanyang panalangin, at nais ni Apostol Pablo ay bigyan sila ng Diyos ng karunungan na makapagpahayag ng salita ng Diyos. Dito natin makikita yung pastoral na concern ni Apostol Pablo, pastoral na paglilingkod, merong puso sa kanyang mga kapwa mananampalataya sa mga tupa ng Panginoon. Makikita natin dito yung panalangin ni Apostol Pablo nang mabalitaan nila yung matinding pananalig o pananalig ng mga taga-Efeso. Ay isa sa mga panalangin ni Apostol Pablo ay palaguin sila. No, dinadalangin ko na sa Diyos ng ating Panginoon Jesucristo na walwalhating Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at makapagpahayag tungkol sa Diyos, upang lubos ninyo siyang makilala. Hindi ninais ni Apostol Pablo, hindi niya dinalangin na ang mga taga-Efeso ay bigyan ng material na bagay para sa kanila. So dahil sila ay mayroong pananalig, malalim yung kanilang pag-ibig sa isa, lumalago sila, hindi pinalangin ni Apostol Pablo, sige, pinapanalangin ko na kayo ay pagpalain sa mga material na bagay. Hindi yun yung prayer ni Paul sa kanila, bagamat yun ay kasama sa
buhay ng tao, sa buhay Kristiyano. Pero ang pinaka main prayer ni Apostol Pablo ay bigyan sila ng pagkalooban sila ng karunungan na nagpapahayag tungkol sa Diyos upang sa lubos na pagkilala. So, hindi niya sinabi sa kanilang paglago na away pagpalain kayo ng Panginoon sa material na bagay, o di kaya bigyan sila ng maraming pera, o di kaya ay naway hindi kayo maubusan ng pagkain, di kaya ay bigyan kayo ng Diyos ng mga pagpapalang praktikal sa inyong buhay. Ngunit makikita natin kay Apostol Pablo ang kanyang pastoral na puso. Hindi siya nagalak dahil sa pagiging mayaman ng iglesia ng Efeso sa aspetong material, kundi nagalak si Apostol Pablo dahil sa kanilang paglago sa katotohanan at sa pag-ibig sa isa't isa. Yun yung kagalakan ni Apostol Pablo. Narinig ni Apostol Pablo na sila'y lumalago sa pag-ibig sa isa't isa at sa pananalig sa Panginoon. At ito yung mga hamon ngayon sa mga modernong mga simbahan o modernong mga pastor, maging po sa ngayon sa mga mangangaral. Ito'y hamon sa bawat iglesia na nasusukat ba ang pag-ibig ng isang lingkod ng Diyos sa material na bagay. No, mas nasusukat ba ang kanyang pastoral na gawain sa mga material na bagay, na hindi sa kanya mas mahalaga kung ang mga mananampalataya ay naglilingkod at lumalago sa Panginoon sa kanilang pagkilala sa Panginoon. Minsan ang mas mahalaga ay mas malaki ang makapagbigay, lumalago sila sa material, mas maraming naibibigay ng material na bagay sa simbahan o sa panambahan. Ngunit hindi yun yung unang nagbunga kay Apostol Pablo kung bakit siya nagalak dahil sa mga material na bagay, kundi dahil sa paglago ng spiritual na buhay ng mga mananampalataya sa Efeso. Kaya yan ang hamon sa atin. Saan tayo nagagalak? No, sa dami ba ng miyembro, sa mga lingkod ng Panginoon, saan tayo nagagalak? Maging sa bawat member, nagagalak ba tayo pag madami yung miyembro, madaming mga project sa simbahan, o sa dami ng koleksyon, o sa ganda ba ng panambahan? Naniwala ako ang tunay na mayroong pastoral na damdamin ay nagagalak sa katotohanan na ang bawat mananampalataya ay lumalago sa Panginoon. Nakita rin ni Apostol Pablo ang banta ng lungsod ng mananampalataya, banta ng lungsod sa mga mananampalataya. Baka iniisip na hindi naman ganun ang paligid dito sa ating kinalalagayan, dito sa ating lugar. No, hindi naman ganun katulad dito sa Efeso na kayaman, o di kaya ay napaka progresibo, di kaya puno ng kasalanan, maraming mga tukso. Baka iniisip natin na hindi naman ganun yung lugar na kinakalagayan natin ngayon. Ngunit ang katotohanan, hindi ito natatangi sa lugar, o hindi ito usaping lugar, kundi sa diwa ng sanlibutan. Tayo po ay nandito sa sanlibutan at prone tayo sa kasalanan, prone tayo sa pagkakasala, sa temptation na umiiral sa pamagitan ng kapangyarihan ng kaaway ng Diyos. Walang iba ang diablo na siyang nagpapalaganap ng diwa ng makasanlibutan na nagpapalayo sa Diyos. Dahil ang sanlibutan ito ay pasama ng pasama, alam natin na talamak ang pagkahumaling sa mundo ng mga tao, at ang pagkahumaling sa mundo ay naglalayo sa Diyos. Ipinapanalangin kaya isa sa dapat ipanalangin natin sa ating mga buhay ay ipanalangin natin na bigyan tayo ng espiritu ng karunungan. No, ito ay kilos ng banal na espiritu kung paano natin mas maunawaan ang mas malalim na kalooban ng Diyos at tamang pagtingin sa mundo at pagpapahayag tungkol sa Diyos
No? At ito ay pagiging ilaw natin sa gitna ng mga kaaway ng Diyos at sa mga taong ayaw kumilala at magpasakop sa Kanya. Kaya isa sa mga pinapanalangin natin bilang mga mananampalataya ay bigyan tayo ng karunungan mula sa banal na Espiritu upang mas maunawaan natin ang kalooban ng Diyos sa mundong ito at ang tama nating pagtingin sa sanlibutan at sa Diyos at upang tayo makapagpahayag tungkol sa Diyos. Dito ay simbolo ng pagiging ilaw sa gitna ng mga kaaway at sa mga taong ayaw magpasakop sa Kanya. Kaya kung bakit ganito ang panalangin ni Apostol Pablo ay dahil maliwanag sa Efeso chapter 2 verse 10. Nasabi dito sa Efeso chapter 2 verse 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at pagkipag-isa natin kay Kristo Jesus ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So ang bawat mananampalataya pala ay pinili, tayo ay nilikha para sa mabubuting gawa. Even ang mga hindi mananampalataya, dapat ito yung maunawaan. Ito yung purpose niya ay paglingkuran ang Diyos at ang maglingkod sa Diyos dahil nilikha ang tao para sa mabubuting gawa. Ngunit nga bilang mga taong walang pagkilala sa Panginoon, walang totoong relasyon sa Panginoon, hindi naranasan ng kapanganakang muli, paano makakapaglingkod sa Diyos at paano niya malalaman na ang kanyang buhay pala ay nilikha para sa mabubuting gawa kung wala siyang encounter sa Panginoon, kung hindi niya makilala ang Panginoon sa kanyang buhay. Kaya nga bilang mga mananampalataya, iniatasan tayo ay tinatawag na mamuhay sa liwanag, tayo ay manalangin para pagkalooban ng Diyos ng karunungan. Kung sa gayon, makapagpahayag tayo patungkol sa Diyos at maging ilaw at asin tayo sa mga hindi mananampalataya. At yun yung gawain ng mananampalataya. At isa sa mga mabubuting gawain iyon ay magpahayag patungkol sa Diyos. Pangalawa na makikita natin dito sa verse 18, nasabi dito, naway liwanagan ng Diyos ang inyong puso, mga puso, upang malaman ninyo ang pag-asa na para doon ay tinawag niya kayo, kung gaano kasagana ang pagpapalang inilaan niya para sa kanyang mga banal. Isa sa mga pangalawang panalangin ni Apostol Pablo ay maliwanagan ang puso ng bawat mananampalataya, maliwanagan ang puso tungkol sa pag-asa at pagkatawag ng Diyos. So mga kapatid, sa mundong ito ay maraming mga bagay, maraming mga suliranin na kung saan ay magpapalugmok sa ating puso, no? Magpapabigat sa ating pagkilala sa Panginoon upang hindi tayo lumago sa Panginoon. At ito yung mga pangalawang nais na panalangin ni Apostol Pablo ay maliwanagan ang puso ng mananampalataya tungkol sa pag-asa ng kanilang pagkatawag ng Diyos. Dahil ang lungsod ng Efeso ay sentro ng kalakalan, kaakibat nito ang sobrang kabisihan sa material na bagay. Kapag ito ay naging prioridad ng tao, malamang ay mailalayo siya sa Diyos sa pamagitan ng pagkahumalig sa sanlibutan. Kaya naman, ang panalangin ni Apostol Pablo ay maliwanagan ang kanilang puso sa pag-asa at pagkatawag ng Diyos. Tayo ay tinawag kay Kristo para sa buhay na walang hanggan. Nais din natin na paliwanagin ng Diyos ang pag-asang ibinigay niya sa atin upang hindi tayo mawalay at mahumaling sa sanlibutan. Dahil nga tayo tinawag para kay Kristo, para sa buhay na walang hanggan, isa sa pinaka-nais ng Diyos sa atin ay yung pag-asa patuloy na magliwanag sa atin. Yung pag-asa ay patuloy na mag-umapaw sa atin, maunawaan natin yung pag-asa natin sa Panginoon upang hindi tayo mawalay sa Kanya o mahumaling sa sanlibutan ang ating mga puso.
So dito natin makikita ang gawain ng Diyos na ang banal na espiritu na hindi niya tayo iniwan sa paglalakbay sa buhay na ito. Kaliwanagan ito ay nagmumula sa salita ng Diyos. No? Ang kaliwanagan na kailangan ng ating mga puso ay nanggagaling o nagmumula sa salita ng Diyos. Bagamat ang ating katawan ay nasa ilalim pa ng kasalanan, ang ating puso ay binabago ng Panginoon. Kaya nga sabi sa Kawikaan chapter 4 verse 23, puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Paano natin maalagaan ang ating puso? Hindi ito medical term, kundi ito ay yung paglagak natin ng ating loob o paglagak natin ng ating damdamin. Ito ay mga paghangad natin sa buhay na ito. Paano natin iingatan ang ating puso ay sa pamamagitan ng mga means o kasangkapan na ibinigay ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita, ng panalangin at ng fellowship ng iglesia sa panahon natin. So sa puso nakadepende ang ating layunin. O sabi nga sa Matthew chapter 6 verse 21, sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan ay naroon din ang iyong puso. Kaya kung ating kayamanan ay si Kristo, malamang ang ating mga ginagawa ay para sa kaluwalhatian ni Kristo. Kung ang kayamanan natin ay si Kristo, malamang ang ating pinagtutuunan at ang ating prioridad sa ating buhay ay ang buhay na walang hanggan. Paano natin maluwalhati ang Diyos at ang ating ginagawa ay para sa kapurihan at sa kanyang karangalan. At maging hamon sa atin ang talinghaga tungkol sa mga hasik sa Matthew chapter 13 verse 18. Diba? Ang binhi ng salita ng Diyos ay makikita natin doon. Ang binhi ay yun yung salita ng Diyos na inihasik sa lupa, at yung lupa na yun ay mga puso ng tao. Merong nasik sa batuhan, merong nasik sa tabi ng daan, ngunit dumating yung ibon ay tinuka, nawala yung binhi. Yung sa batuhan naman, dumating yung matinding tag-init, natuyo yung umusbong doon sa binhi. Meron namang natanim na sa mga dawagan dahil sa kabisihan ng buhay, dahil sa kabisihan sa sanlibutan ito at sa pagkahumaling sa sanlibutan ito, ay hindi na siya lumago. Nasakal na siya ng sanlibutan. Kaya naway ang ating puso ay maging matabang lupa kung saan ay lumalago ang salita ng Diyos, at hindi lamang yun, kundi namumunga. So anong uri ng puso na meron tayo ngayon sa mga nabanggit? Tayo ba ay katulad ng dawagan na nakikinig ng salita ng Diyos, ngunit dahil sa kabalisahan at pagkahumaling sa kayamanan ay nawalan ng puwang at hindi na nagbubunga? At ito yung ayaw ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya at maging ng Diyos. No, ayaw ng Diyos na mangyari na tayo ay masakal dahil sa kabisihan sa buhay na ito ay hindi na tayo lumago sa pagkilala sa Panginoon. So dahil sa pagkahumaling sa kayamanan ay nawala ng puwang ang salita ng Diyos at hindi na nagbunga. So pangatlo na mga panalangin ni Apostol Pablo sa bawat mga mananampalataya ay makikita natin sa verse 19 hanggang 23. Ang sabi dito sa 19 to 23, at kung ano ang di masukat niyang kapangyarihan ng kumikilos sa atin sa mga nananalig sa Kanya, ang dakilang kapangyarihan ding iyon, ang muling bumuhay kay Kristo, ang nagupo sa Kanya sa kanan ng Diyos sa kalangitan. Mula roon ay namumuno si Kristo sa lahat at naghahari sa kapamahalaan, kapangyarihan at kapamunuan sa kalangitan. Higit na dakilang Kanyang pangalan kaysa sa lahat, hindi lamang sa panahong ito, kundi maging sa darating. Ipinaalalim ng Diyos sa paa ni Kristo ang lahat ng bagay at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay
para sa iglesia na siyang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumumuno sa lahat ng bagay. Pangatlo at panghuli na nais ni Apostol Pablo ay makilala si Kristo na higit sa lahat. Makilala si Kristo na higit sa lahat, higit sa lahat. Sa talata sa verse 19 hanggang 23, pinaparangalan ni Pablo si Kristo at pinapaalala na higit si Kristo sa lahat ng karangyaan sa sanlibutan ito. Si Artemis ay Diyos-Diyosa ng Efeso, ay tinuturi nilang may kapangyarihan sa buwan, kagubatan at masaganang ani. Kaya naman ang nais ni Pablo ay makilala na higit si Kristo sa lahat ng pagkilala niya sa mga Diyos-Diyosa na iyon at sa karangyaan ng mga tao doon sa Efeso. Mas higit si Kristo sa mga false na mga paniniwala. Mas higit si Kristo. Pinapakilala ni Pablo sa mga mananampalataya na higit si Kristo diyan. Sa lahat ng pamunuan sa langit ay nasa ilalim niya ang lahat. Lahat ng mga tinuturing na mga taong mayroong kapangyarihan ay nasa ilalim ni Kristo. Kaya binibigyan ng diin ni Apostol Pablo yung karangalan ni Kristo, yung kapangyarihan ni Kristo upang sila ay magkaroon ng lakas ng loob na ipahayag si Kristo. Dahil makita natin yung iglesia, bagamat napakaliit kumpara sa buong lungsod ng Efeso, pero doon pala nagpapahayag ang totoong Diyos, ang kapangyarihan ng Diyos. Yun pala ang pinamumunuan ng tunay na Diyos. Bagamat ang may mga pag-uusig rin na naranasan nila sa panahon ng Efeso na sinulatan ni Apostol Pablo, maging sa ating panahon, maraming mga pag-uusig sa mga Kristiyano ay dapat maunawaan nating lahat na si Kristo ay naghahari sa lahat ng bagay. Hawak niya ang lahat ng bagay. Kaya nawa ang ating maging hangarin sa ating buhay, mananampalataya sa buhay nating ng pananampalataya sa Panginoon, ang ating maging hangarin ay makilala si Kristo. At huwag nawang mangyari na mas maging mahalaga sa atin ang sanlibutan ito. Mas sikat pa sa atin yung sa ating puso, yung mga K-pop, o di kaya yung mga artista, o di kaya yung mga banda, mas sikat pa sila kaysa si Kristo sa ating buhay. Huwag nawang mangyari na ikaw ay Kristiyano, pero mas sa ulo mo pang basahin yung mga article na mga libro dito sa sanlibutan. Hindi ko sinasabing hindi masama yon, kundi naway maging prioridad natin na makilalang lubusan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat siya higit sa lahat ng bagay. Sa ating pag-aaral, sino ang ating inuuna? Sa sobrang kabisihan natin sa ating pag-aaral, naway huwag mangyari na wala na tayo ng panalangin, nawala na tayo ng pag-aaral ng kanyang mga salita, nawala na rin tayo sa panambahan. Ito yung sinasabi ni Apostol Pablo, masigit si Kristo sa lahat. Under niya ang lahat ng meron sa atin. Maging ating pag-aaral ay dapat isang pag-aaral sa secular na kung saan nagbibigay sa kanya ng karangalan. Kaya naway maging prioridad natin ang pananalig sa Panginoon kaysa sa kayamanan sa mundong ito. At ito rin yung bilin ni Apostol Pablo kay Timoteo na isang pastor sa Efeso, sa 1 Peter chapter 6 verse 19, na sabi doon na dapat niyang palalahanan ang mga mayayaman na magtiwala sa Diyos kaysa sa kayamanan. Pinapalahanan ni Pablo na ang mga mayayaman ay dapat na pagsabihan na magtiwala sa Diyos kaysa sa kayamanan. Kaya isipin natin ang Efeso ay tanyag at maunlad na lungsod dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan
ngunit hindi nila alam na nasa gitna nila naroon ang iglesia ay nagniningning dahil sa paghahari ni Kristo na siyang lumikha ng lahat. So sa panahon natin ngayon, maraming organisasyon na mga mayroong may kapangyarihan at sikat sa mundo. Diba? Maging sa UN, maging sa ICC o sa mga European Union, ito yung may mga kapangyarihan. Pero makikita natin na kung walang ibang nagniningning dito sa sanlibutan, dapat at nagniningning ay ang iglesia ng Panginoon. Dahil ang iglesia ng Panginoon ang siyang pinagharian ni Kristo na siyang lumikha ng lahat. Sabi sa Roma chapter 11 verse 36, sapagkat ang lahat ng bagay ay mula sa Kanya, sa pamagitan niya, pag-aari niya sa lahat. Sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Amen. Dahil sa providensya ng Panginoon, ang mga tao ay yumayaman, meron namang naghihirap. Yan ay nasa providence ng Panginoon. Dahil sa soberano ang Diyos, siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Pero makikita natin doon, walang pinipili. Ang paghahari ng Panginoon ay dapat parangalan ng Panginoon ni mayaman man, ni mahirap ka man, sapagkat ang lahat ng bagay ay para sa Kanya. So kung tinatamasa natin yung mga blessing ng Panginoon sa panahon natin ngayon, tinatamasa natin yung mga material na bagay ngayon, ngunit kung wala naman tayong paglilingkod sa Kanya, hindi natin binabalik yung karangalan para sa Panginoong Hesus, yung mga bagay na rin yan ay susumbat din sa atin sa pagharap natin sa hukuman ni Kristo. Dahil ang lahat ng bagay ay para sa Kanya, ay mula sa Kanya, sa pamagitan niya at pag-aari niya. At sa Kanya ang karangalan magpakailanman. Yan ang sabi ng Roma chapter 11 verse 36. Sabi ni Ed Landry sa kanyang komentary sa Ephesians na merong title na books na When World Collide. Sabi doon, the Roman government was a strong dictatorial ruling force and local leadership of the city was pagan and immoral. So Paul reminds the church of Ephesus just who they are following. The church has different leader who is the Prince of Prince, the King of Kings, and the Lord of Lords. The church can live victoriously in the dark world because we have the light of the world in charge. So bagamat strong yung Roman Empire, yung emperor, sa kanyang plano, sa kanyang layunin, sa kanyang batas, sa kanyang pagiging diktador, ngunit pinapaalahanan ang iglesia sa Efeso ay iba, sapagkat ang namumuno doon ay prinsipe ng mga prinsipe, hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. At ang iglesia ay nagtatagumpay dahil sa pagsunod sa ilaw ng sanlibutan ito. Walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya bilang pagtatapos, huwag nating ariing ganap ang sanlibutan kapalit ng pagkilala kay Kristo. Kasama tayo sa mawawasak, kasama tayo sa hatulan ng Diyos kung aariin natin ang sanlibutan ito bilang seguridad natin, kapalit ng pagkilala kay Kristo. Kaya ngayon pa lang mga kapatid, naway lumapit tayo sa Panginoon. Kung wala ka pa sa Panginoon, lumapit tayo sa Panginoon, sampalataya tayo sa Kanya, at doon lamang natin matatagpuan ang kaligtasan at upang tayo ibilang sa kaharian ng Diyos, sa Kanyang sambahayan, sa Kanyang pamilya. Sapagkat ang lahat ng bagay ay ipapailalim sa Kanyang kaluwalhatian at sa Kanyang kahatulan. Ang iglesia ay may diwang nakaugat sa pag-ibig ni Kristo sa gitna ng mundong masama. So, anong ganda ng katotohanan ito na kahit nasa gitna tayo ng kasamaan, na natili tayong tinawag upang mamuhay sa liwanag at pag-ibig ng Panginoon. At ito yung remedy sa mundo na pasama ng pasama, pabulok ng pabulok. Ang remedy ay ang pag-ibig ng mga Kristiyano, ang
lumalagong pagkilala ng Kristiyano sa Panginoong Hesus at sa pagpapalaganap ng Ebanghelyo. At naway kaisa tayo doon sa mga bagay na yon, at naway ganun din ang ating hangarin na tayo ay ang maging hangarin at panalangin natin bilang mga mananampalataya ay magkaroon ng karunungan at pagpapahayag tungkol sa Diyos at maliwanagan ang ating puso tungkol sa pag-asa at pagtawag sa Diyos. At lastly, naway ang ating maging panalangin at hangarin natin makilala na si Kristo ay higit sa lahat. Tayo po ay magtapos sa panalangin. O aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, Panginoon, nagpapasalamat kami sa inyong kabutihan, sa iyong biyaya na ipinagkaloob niyo po sa amin. Totoo, Panginoon, na habang kami ay nabubuhay dito sa mundong ito, ay inatasan niyo po kami bilang isang iglesia na maging representa ng iyong kaharian sa langit, na mayroong pag-ibig sa inyo, mayroong paglago ng pagkilala sa inyo. Kaya Panginoon, sa oras na ito, patuloy kang magpala sa buhay ng bawat isa sa amin. Naway maging hangad namin ay hindi yung mga bagay na mga temporal sa mundong ito. Dahil ang mga bagay sa mundong ito, Panginoon, ay nasisira. Kung ilalagak namin ang aming puso, kung ilalagak namin ang aming buhay sa mundong ito, malamang ay gagawa kami ng paraan na mga bagay na makakapaglayo sa inyo, makuha lang namin ang aming gusto. Ngunit dahil kami ay mga dayuhan lamang sa salibutan ito bilang mananampalataya, ang naisin namin ay yung magbigay ng kaluguran sa inyong pangalan. Ang naisin namin naway ang mabigyan kayo ng karangalan bilang kami ay mga mananampalataya. Kaya o Diyos, tulungan niyo po kami na lagi naming isa puso lahat ng aming mga ginagawa dito sa sanlibutan ay para lamang sa inyong kapurihan at nasa iyong paanan. Ito'y ginagawa namin hindi para sa aming pansariling interes, kundi para sa inyong karangalan at pagpapalaganap ng inyong mga salita. Salamat po, pagpalain niyo po ang mga nakarinig ng pangaral na ito. At sa mga wala pa po sa inyong biyaya, naway masumpungan nila ang iyong biyaya, naway yakapin nila ang pinagkakaloob mong kaligtasan sa lahat, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong kabutihan sa amin. Pinupuri ka po natin na salamatan. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming